Pangalawa, saan nahahayag ang ating patutuo, mga kapatid? Sa ating buhay ng pamilya. Gayun naman, ang resulta ng wastong kaalaman sa Diyos ay dapat na nauuwi rin sa maayos na pakikipag-ugnayan natin sa kapwa, lalo na sa mga kasama sa tahanan o pamilya. Ang masaklap dito, mga kapatid, magaling tayo makikisama sa iba sa labas, pero pagdating sa ating pamilya, hindi. Kung ano-ano yung pumapasok sa ating isip. Pagdating sa labas, kaya natin gawin ang lahat para lang ma-please natin kung sino-sino. Pero pagdating sa loob ng ating pamilya, hindi natin kaya magawa. Puro na lang tayo galing. Puro na lang tayo ano. Amen? Nandiyan pa ba tayo? Malinaw ang inasahan na gampanin at pananagutan ng bawat isang mananampalataya. Ito yung malinaw na inasahan talaga. At ito hindi dapat hinayaang masaklawan lamang ng mga sariling pananaw o mga mundong pag-iisip. Sapagkat tayo ay nakipag-isa kay Kristo at ang ating pamumuhay ay kakaiba na sa gawin ng sanlibutan. Ano ang mga gampanin at pananagutan ito? Mga gampanin at pananagutan, una, sa relasyon ng mag-asawa. Pangalawa, sa relasyon ng magulang at kanilang anak. Pangatlo, sa relasyon ng nilbihan at pinagsisilbihan. So, balikan natin ang relasyon sa una. Dito, sa Colossians 3:18-19, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang naangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanya. Sa ano ang atas sa mga babae? Hindi madaling basahin, mga kapatid. Pero mahirap gawin. Pero bakit tayo magpasakot? Dahil ito ang naaangkop. Amen? Sa ating pakikipag-isa sa Panginoon. Hindi lang tayo nagpapasakot dahil magaling si lalaki. Hindi lang tayo nagpapasakot dahil mas marami siya magagawa. Dito kasi pumapasok yung sinasabing equality. Yung makamundong pag-iisip niya yan. Pumapasok ito eh. Ang tanong ko, yung lalaki at babae, equal ba? Taas ang equal. Ang hindi equal, ay malaki ang problema. Oo, malaki ang problema natin. Dahil ang lalaki at babae, equal yan. Pero parehas ba sila? Hindi. Ang lalaki malakas pero madaling mapagod. Ang babae naman, talagang maraming ginagawa yan. Multitasking yan eh. Oo. Pero dinisinyo sila ng Diyos sa pamilya. Yung babae, maraming ginagawa, kaya kailangan natin igalang sila. Sa kanilang mga ginagawa. Kaya dinisinyo sila ng Diyos sa loob ng pamamahal. Now, hallelujah. Lalo na, Pastor. So, kung minsan tayong lalaki, bigyan natin ng buwag yung mga babae na
Hindi lang idadaan sa bangayan para lang matupad yung mga pag-uusapan dapat ng pamilya. Hindi sa mahinahon na pumamahal. Pwede bigyan natin ng buhay yung mga babae na magsuisto. Kung sa tingin natin ay marapat naman na pag-usapan at gagawin natin. Hindi yung sige, gagawin mo yan. Pero hindi mo gusto yan. At pagkatapos, binabantayan mo magkakamali. Pag nagkakamali, yan ang sinasabi ko eh. Hindi ko yung gusto eh. Diba? Pag yung dalawang partido, babae at lalaki, hindi magkakasundo, sino ang mananayin sa kanila? Sino ang dapat mamuna sa kanila? Ang lalaki pa rin. May default kasi yung mga kapatid. Dahil sila ang inatasan ng Diyos na mamuna. Hindi nangunguna o nangungulo yung lalaki dahil uluwin siya. Na alam na niya lahat. Hindi ito dinisign ng Diyos ng simula. Dinisign na lang ito ng Diyos na mahulog na yung tao para agapan ang dapat maagapan pa. Pero kapag sinuway natin ito, ibig sabihin lang na nagkamali ang Diyos. Nakuha natin? Amen. Susunod natin. Amen? Hallelujah. Baka umaya tayo nagagalit ka. At tayong mga lalaki naman, kung tayo nagkakamali, kailangan natin magpakumbaba at humingi ng tawad at maging matapat sa asawa para magkaroon din yung asawa natin ng kumpiyansa sa sarili na napakabait ng asawa ko, napakahambol ng asawa ko. Dapat sa mga lalaki binibuild. Dapat sa mga lalaki pinagsisikapan na lumabog sa pananampalataya. Dahil bakit? Tayo ang nangunguna. Tayo ang nag-aalayan sa ating pamilya. Ang masaklap kung yung babae ang nangunguna. Nakukuha natin ang mga babae. Nadideform yung gusto ng Diyos sa pamilya. Dapat ang lalaki talaga, no offense ha. Pero ito yung gusto ng Diyos sa ating mga sarili. Biglang nakikipag-isa sa Panginoon Isus. Na dapat tayong mga lalaki ang tatayo sa lahat ng bagay sa ating pamilya dahil tayo ay natasan ng Diyos. Na bumabay sa ating mga anak, pananatilihin yung pananampalataya na mayroon ka, mayroon ako. Kailangan yung ating membro ng pamilya inaatasan mag-ministry. Gawin ng tatay, gawin ng mga lalaki. Dahil hindi ka makapamulo kapag iba yung ginagawa mo sa iyo. Hindi ka sumusunod. Pangalawa, magampanin at pananagutan sa relasyon ng magulang at kanilang mga anak. Kolosyon 3:21. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakakalugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob.
Anong inaatas sa mga anak? Dahil parating tuwid yung tinuturo ng mga magulang. Sinusunod ba ninyo? Dahil puro tama ang sinasabi niya? Hindi. Hindi lahat tama. Ito pa rin, bakit sinusunod ng mga anak? Ang pag-respeto, pagsunod sa mga magulang, dahil ito ang nakakalugod sa Panginoon. Hello, mga kabataan. Nawala na yung yung pangumupo ng mga bata. Dati, sa amin kasi, iba kasi sa Tagalog may po talaga. Pero siguro sa amin, iba rin kung paano kami kumala sa Diyos. Kung halimbawa, kausap namin yun o kasalubong namin, halimbawa, magandang umaga, magandang umaga, manang, magandang umaga, manong, yung mga ganun. Wala po. Dito sa may po. Yung kawalian na habang may dalawang taong matatanda na uusap, tapos may bata, hindi pwede siyang sumulat sa usapan. Nawawala na yan eh. May dalawang matatanda na uusap, pag dumadaan ka, anong ginagawa? Gumaganyan ka. Diba? Part of respect doon sa kami pagkagabi doon sa probinsya, solo lang yung dala. Pag may masalubong kami, magandang gabi po. Magandang gabi mo. Hello, mayong gabi. Anak, mga ganun. Kada may masalubong kami. Pero sa akin, wala rin. Nakakalaw ng mga kabataan yung mga pag-uugay ng ibang bansa na hindi na nga tinatawag yung pangalan ng tatay, nanay, kundi doon sa pangalan. Bakit i-alam natin yun? Ang ganda ng kultura natin. Ang ganda ng kultura natin. Yung paggalang sa ating mga magulang. Mahihiya tayo, mga kabataan, kung maayos kayo makisalamuhan doon sa ating mga kaibigan, pero pagdating sa ating pamilya, sa ating mga magulang, bastos tayo. Walang galang tayo. Lapastakan tayo. Wala tayong pagkikinig. Dahil sa Israel, yung mga batang naglalapastakan, kinukuha yun, dinadala doon sa plaza. Katandun yung mga matatanda, binabato yun. Bakit pinapayagan niya yun? Dahil ayaw ng Diyos na mamarisan ng mga ganyang klase. Mahigpit siya dyan. Ayaw niya masira yung structure ng pamilya. Ganon kahigpit siya rin. Nandiyan ba tayo mga kabataan? Parang wala. Mga magulang, huwag ninyong pagalitan ang iyong mga anak. Ay, balik na lang. Mga magulang,
binibigyan natin ng expectation ng mga na kailangan sa pag-aaral mo dapat takbo ka parati. Bakit hindi takbo? Sa akala mo ba na habang ginaganyan mo yung anak mo, matalino man siya? Sa akala mo ba pagdating sa school, wala pa matalino? Huwag natin gawing tawag dito yung competitive dahil nagpapasama ito. Dahil yung mga kabataan mas lalong gumagawa na hindi ka nais-nais dahil gusto nila umabot yung gusto ng mga. Nakakabawi ko kayo mga bata. Hindi dapat pagalitan ng labis. Yung mga hindi angkop na pananamita sa kanila. Yung sinasabihin mo sila, bubo, tama. Ganun sila. Hindi angkop din sa kanila. Hindi angkop sa kanila yung mga ganyan salita. Ang aming pamumuhay, yung structure na ginagawa ng Diyos sa pamilya, dapat talaga nakatuon parati sa Panginoon Diyos. Center. Nakaka-center parati. Dahil hindi natin ito mahirap. Mahirap. Pero kailangan gagawin natin. Yung doon naman sa mga magulang, hayaan natin na huwag natin huwag natin ihahanda ang lahat para sa kanila. So, anak natin. Dahil bakit? Wala silang matutunan. Kung gusto natin na mayroong magandang pamana, hayaan natin silang mag-struggle sa kanilang buhay. Habang sila nag-aaral, kailangan nilang mag-ministry. Habang sila nag-aaral, kailangan nilang gumawa ng panggawa ng bahay. Dahil yun lang ang ating ipamamana sa ating mga anak doon sa kanilang pamumuhay na may katapatan at makagos. Dahil kung hayaan natin yung mga bagay na yan, parang inihanda na lang natin sa kanila. Wala. Tayo, tumatanda na tayo mga magulang. Kung nag-iisa yung anak mo, tulad ko, kung minsan nga nagagalit ako sa kay Mrs. dahil ang utos niya, siya lang din gumagawa. Sinasanay. Parang ayaw bigyan ng task, ayaw bigyan ng gusto hinahanda na ng nanda. Tama ba ito mga kapatid? Sana ay unawaan natin na ibalagin pa rin natin ang ating mga sarili sa mga itong bagay. Dahil ang instruction ng Panginoon Jesus sa tungkol sa pamilya, dapat naroon parati nakatsunin sa harapan niya kung anong dapat mangyayari mga kapatid. Hanggang panin sa pananagutan sa relasyon ng nilbihan o pinagsisilbihan. Sabi dito sa Galatians 3:22-4, dalawang pala ito.
Sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakakita man o wala, maglingkod kayo, hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil kayo tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kanyang kasama ang kanyang nilang ginagawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Kung tayo'y nagsisilbi, lalo sa ating mga kumpanya, o kung saan naman yung pinagsukan natin, maging matapat tayo. Bakit? Dahil sa panahon na yung mga amo natin hindi mga Kristiyano. Minsan may mga pinapagawa na labaw na sa ating kaluluwa. Madali natin supilin yun, madali natin sabihan sila sa mahinaang na paraan dahil tapat tayo na nagsisilbi sa kanila. Nakukuha na ng mga kapatid. Hindi lang tayo nagsisilbi sa kanila. Ang sabi dito, kundi dahil kayo'y tapat na magsisilbi, may takot sa Panginoon. Hindi lang sa tao, kundi ginagawa natin yung katapatan para sa Diyos. Hindi lang tayo gumagawa o nagtatrabaho para doon sa kikitain natin yung pira. Kaya kung minsan nadalala yan sa church, yung mga kanyang bagay. Kaya hindi tayo gumagawa sa church dahil hindi tayo nare-recognize. Hindi tayo gumagawa at nakikisa sa mga gawa sa church dahil hindi tayo binabayaran. Mga ganun bagay. Yung kauwalian na ganun. Gagawa lang tayo dahil may katapat. Para saan ba yung paggawa natin dito sa church? Kung involved tayo sa mga gawain dito. Hindi para kay pastor, hindi kayo para kay tigsip, hindi kung kanino sa atin dito. Ginawa natin yan, galing sa ating puso, sa Diyos. Amen? Amen? Hindi tayo ginagampanan dahil sa itong mga bagay mo sa libutan. Nawawala ng bisip. Pero kung tayo maglilingkod ng tapat sa Diyos, yan ay hindi mawala ng bisip. Amen? Sa mga amo, maging mabuti kayo, makatarungan, wala na amo natin dito, amo natin ang Diyos. Amen? Wala naman tayong wala naman tayong ay Diyos may makakatulong. Kung kailangan natin yung amo, kailangan nilang magpahinga, kailangan din naman ng mga nagtatrabaho ng kaya. Kung kailangan nila na may diyo yung ating mga pusing, kailangan din naman ang mananilibihan. So maging ang tayo patas. Kung gusto natin kumain na masarap, gusto din naman ang kumain na masarap. Kung pagdating sa atin, halimbawa may katulog tayo, nandiyan ka lang sa bahay, sikasuhin mo na dahil mag-church kami para pagdating namin, okay na lahat kakaroon na kami. Kaya mo mag-church, kaya mo sabihin na, hindi ko pala nagpasin mag-church. Pero yung iba, hindi mo pinapansin na gusto nila mag-church pero ayaw mo binaliwalaan. Nakuha natin mga galing. Kung gusto natin mag-ministry, gusto rin nila mag-ministry. Kaya kailangan natin, kasama natin. Kung sino man yung mga membro natin sa pamilya, kailangan kasama natin. Huwag natin kailangan sa iniiwan.
Dahil kung saan sila napupunta, kung saan sana yung kanilang mga buhay, yung kanilang mga isip, kung saan sana na nalululong, kung gano'n yung ating ginagawa. Kaya kailangan natin kasama. O yung iba, nakikita ko yung mga mayayaman, dyan sa Ortigas. Ang gaganda ng mga damit nila, lalo na kung sasakay mo sila sa mga sasakyan nila. Pero yung katulong nila na kaibigan. Ina-isolate. Pinapakilala mo lang na katulong siya. Yung mga ganung bagay na hindi mo binigyan ng halaga. Yung tao na kaparehas na naman sa'yo. Ina-isolate mo siya. Pinapa-uniform mo. Pupunta kayo ng party, naka-uniform, katulong. Diba? Kadalas ganun nangyayari, nakikita kayo sa industry. Pero may iba din naman na nakita. Ayun din. Mababayad sila. Na hindi nila tinitingnan na katulong. May mga perpayman sila. Kompleto na benepisyo. Pag mabakasyon sila pag ampor, mamasahin ng namin. Mayroon din mga kaya panatilihin natin, lalo na tayo nakakilala sa Panginoong Diyos. Kaya panatilihin natin na patas at pantay tayo sa pakikitungo sa ating mga kapwa. Amen? Amen. Isa ito ng lahat ng ugnayan sa pagkasamahan ito na dapat ay nalatayan ng ating pakipagsa sa Panginoong Isus. Ito ay ang maiganap, ang may nasahang gampahan ito alang-alang sa Panginoong Isus. Kaya sa ganito, walang anumang bahagi sa ating mga relasyon at ugnayan sa buhay ang hindi dapat kayang sakupin at pamunuan ng Diyos. Ang hindi pagganap sa may nasahang gampahan ito ay may tuturing na pagwawalang bahala sa ating pakikipagsa sa Panginoong Kristo. Ito din ay nagpapakita ng ating mga kaalaman, ang ating pagkakilala sa Diyos ay hindi wasto, kundi sa ating mga sarili naman. Yung ating pinag-aralan, simula doon sa mag-asawa, doon sa mga anak, at doon sa silbi, na maging para sa kanila. Mahulog ito na sa ating mga sarili kung hindi tayo nakiayon sa gusto ng Diyos. Pangatlo, lapit na. Pinos na si Hidden pala. Saan ba nahahayag ang ating patuto sa ating buhay ng panalangin? Dito, talagang hindi natin parating natutupad ang mga gawain na ganito. Bakit, mga kapatid? Dahil namamali tayo ng tuntun. Ang ating parating pinapanalangin, yung gusto lang natin. Yung gusto natin, ingatan tayo, kaya nanalangin tayo bago kumain, nanalangin tayo bago matulog. Hindi yan, pero sa ating mga sarili, na yung nawawala ng pinakamabisa na dapat gawin ng isang Kristiyano patungkol sa panalangin. Ang ating pagkakilala sa Diyos ay pagkikipag-isa sa Panginoong Isus ay dapat din nababakas sa ating buhay panalangin. Nakakaba natin mga kapatid? Sapagkat ito'y isa rin sa mga paraang ibinigay ng Diyos sa atin na makatulong sa ating paglago espiritual at pagbabago ng ating isip at pamumuhay. So, yung nga sinasabi, may kasabihan na ang isang Kristiyano kung prayerful, powerful. Kung prayerless, powerless. Totoo ba yan, mga kapatid? Amen. Dahil ang panalangin ay nagtutulak sa ating hanapin. Hanapin at ganap ang mga kalooban ng Diyos sa buhay. Hindi yung parating na sa sarili natin.
na upang makiganap ng ni Lord kung ano yung gusto niya sa ating buhay. Hindi yung puro na lang tayo, hindi tayo nanalangin na ipabago ng Lord yung mga gusto natin sa buhay. Hindi. Kailangan manalangin tayo na yung kalooban ni Lord dapat magaganap sa ating mga buhay. At ito rin yung ating mga panalangin na nagpapakita ng ating lubos na pagsandal at pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating panalangin, sumasandal tayo sa kapangyarihan at tayo nagpapasakop sa ating Diyos. Amen? Ang pagsasala-alang sa panalangin, ito'y dapat ginagawa ng may buong pagtatyaga, may mapagbantay at may pagpasalamat. Dapat na isa na sa isip ang mga dapat at masgit na kailangan ipanalangin. Dito sa Colossians 4:2, sabi rito, maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Kadalasan sa mga churches, kahit yung church na marami, membro, pagdating sa prayer meeting, wala. Iwan ko lang kung may 10% o 20% na sumasali. Dahil naman tayo attention. Nakapaskil parati dito kay Pastor yung mga gawain natin buong linggo. Pero saan tayo? Pero nakakabahan natin mga kapatid. Pero pagdating sa ibang mga bagay, masigasig tayo. Mga outing, masigasig tayo. Kung ano-anong mga programa sa church, lalo na doon sa nakaraan, pakilitin natin. Diba? Kung dito tayo marami tayo. Pero kumusta pagdating sa panalangin? Kaya ang kadalasan na nakikita natin sa church, pagdating sa panalangin, ay iilan natin. Pero hihikaya tayo. Ini-inject ito Apostol Pablo sa Colossus. At hindi lamang sa Colossus, kundi dito sa Cristo. Huwag na pabayaan yung mga naipapaskil yung pastor. Yung nakaraan, hindi nga lang ako nakakawigay lang. Pero sinabi kay Mama na hindi ako sasali sa prayer meeting. Pero ng time yun, yung nakaraan, prayer meeting, kasuspakte kasi doon sa sabi ko na sasali na lang ako. Lalabas ako sa party namin, pupunta ako ng road sasali ako sa prayer meeting. Dahil ako yung mamuna doon sa prayer meeting, yung pina-assign pastor. Ang nangyari, part ng testimony nito, ang nangyari, iba. Hindi ako nakasali dahil may inodyo sa akin si Lord na gawin mo na. Ngayon ang panahon mo gagawin mo. Gawin mo. Yung ating, sabi ko, Lord, hindi ko kaya gawin ito. Hindi ko kaya. Lalo na, yung party namin, nandyan lahat ang board of directors. Kasama namin. Sumali sa party namin. Umating sila. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya ito. Sabi ko, mamalagay ito. Aligit, Lord. Wala akong kakayahan. Then, ano pa, tama ko masalita. Ayaw ko. Nakipag-bargaining ko sa Lord. Sabi ko, Lord, kung tawagin nila ng
Lord, sabi ko, kilala naman nila kung Kristyano. Yung mga kasama ko, kilala nila Kristyano ko. Pero iba yung sinasabi ni Lord, panahon nila, kailangan nila manahan sa kaligtasan. Yun na, umpisa na. Sabi ng administrator namin, sino ang mag-umpisang manalangin? Tinuro ko mga kasama. Si Kuya Bong, sir, si Kuya Bong. Bigla, Lord, ito na. Oo, sabi ko, parang hindi ko mahal yung sarili ko. Pero pagdating na tumayo ako doon sa harapan nila, sabi ko, bago ko manalangin, bumati mo na ako sa kanila, Merry Christmas. Tapos pinahayag ko kung ano ang essence ng Pasko. Sabi ko, hindi lang sa mga itong pagtitipon natin, mga material, hindi ito ang pinakasentro. Binasa ko yung pinag-aralan natin ng Bible study na yung Galatians 4:4 ay and in John 3:16. Yung pinakasentro talaga ng Pasko ay yung ang Panginoong ang Diyos Ama binigay niya kanyang anak at nanahan dito sa atin. Yun ang pinakasentro at inalay niya ang kanyang sarili sa krus para sa ating mga kasalanan. Na kung sino man ang mananampalataya sa kanya, magkaroon ng kaligtasan. Ito talaga yung kunti lang yung dapat humawa. Tinitingnan ko yung mga board of directors, nakatungo sila. Ginagawa ko sa buong. Okay, ginagawa ito. Dito lang ako sa pagpaliwanag. Hindi pagkatapos, hindi suot sa kanila na ito talaga ang essence na Pasko. Yung namatay ng Panginoong Isus, pinako siya sa cross, at ngayon nandun siya sa kaharian. At kung sino ang mananampalataya sa Kanya, magkaroon ng kaligtasan. So doon, nagpipray na pagkatapos. Pagkatapos ko nun, parang na-release. Yung ang sarap ng pakiramdam na hindi mo na inantala yung mga tao kaharap mo. Yung unang tayo ko, nanginginig ako, pero habang tuloy-tuloy na ako, yung tulong ng Banal na Espiritu sa akin, ay hindi nagpapatibay sa aking mga sinasabi, patutulong sa Kanya. Kaya, yun yung party na dapat natin malaman na pagdating sa panalangin, mga kapatid, hindi natin dapat iwasan. Dahil dito tayo sumasandal na humihingi ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Maging matyaga tayo. Dapat na isinasaisip ang mga dapat na mas higit na kailangan panalangin. Ito yung sinabi kay Paul na nakakulong siya sa Colossians 4:3-4. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkataon na may pangaral ang kanyang salita at may pahayag ang iwaga ni Kristo sa sanhi ng pagkakabilang ko ngayon. Ipanalangin din ninyo, may pahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Bakit hindi sinabi ni Pablo na ipanalangin niyo ko para makalabas ako dito? Parang tayo na nakulong siya. Mga kapatid, ipanalangin niyo ko na sana makasurvive ako dito. Bakit hindi yun? Inspired sa kanyang kalagayan na ulo, ang gusto ni Pablo, ipanalangin siya na maganap pa rin yung kalooban ng Diyos na ipahayag yung salita ng Diyos na maayos. Hindi sa kanyang sarili, nanalangin sa Diyos para may ganap yung kalooban ng Diyos. Nakakuha natin mga kapatid. Kaya kung yung ating mga sarili at nandoon pa rin tayo sa mga panalangin natin na pansarili na lang.
ibalik natin mga kapatid. Kailangan natin unahin yung kalooban ng Diyos para atin sa ating mga buhay. Para maiganap natin yung gusto at nais ng Diyos sa ating mga buhay. Pang-apat, yung last, sana po nahahayag ang ating patutuo bilang mananampalataya. Nahahayag sa ating buhay, pakikisalamuha sa iba, o pampublikong buhay. So, lahat ng ating pinag-aralan, simula sa ating mga sarili, sa ating pamilya, tungkol sa panalangin, ito, maihayag natin ang ating pamumuhay na tayong tuwing sa harapan ng Diyos. Good example tayo sa iba. Amen? Kung paano iingatan ang pamumuhay sa malaunang nag-aaral, ito din naman ang dapat din pinagsisigawan. Maipamuhay ng maayos at wasto sa ating mga pakikisalamuha sa libutan o publiko. Ang mga ginagawa natin ay sinasalita ay laging nagbibigay ng mabuti o masamang patutuo sa kanila tungkol sa atin. So, kailangan pagdating mo sa publiko, kailangan maingat tayo ng salita. Dahil nagre-reflect to sa ating bilang Kristiyano. So, kung Kristiyano tayo, iba yung ating mga sinasabi, magre-reflect din tayo na maging masama sa kanilang paningin sa ating Kristiyano. Tapos ganyan ka. Di ba? So, maingat tayo sa ating mga sinasabi, sa sinasalita natin. Sabi sa Colossians 5 and 6, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nanampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. So, kailangan natin matalino. Ibig sabihin, lagyan natin ng boundaries. Pwede tayo magsalamuha sa kanila, pero lagyan natin ng boundaries. Dahil kung minsan, yung mga tao ating nakasasalamuha, kung ano-ano inaalok sa atin. Kung ano-ano mga salita na malalaswa, na wala silang pakialaman dyan tayo. Kaya kailangan may boundary tayo. Ang pinakamahalaga doon ay pag may pagkakataon, sabihin natin ang salita ng Diyos sa kanila. Amen? Sinabi niyo lagi maging kaaya-aya kapag pakinabang ninyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Mabuhay ng may karunungan at gamitin ang wasto at pagkakataon. Dito sa Colossians 4, 5, and 6, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nanampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Kung minsan mga kapatid, bakit may mga kaibigan pa rin tayo na nag-aalok sa atin? Inom ka. Punta ka dito, pre. Sa bahay. Inom tayo. Bakit? Bakit mayroon pa? Mga kaibigan natin, tara. Takot sa tayo. Bakit mayroon pa mga kaibigan na nagyalala sa atin sa makamundong ginagawa nila? Question? Baka hindi ka kilala na Kristiyano. Baka hindi mo pinakilala na Kristiyano ka. Na iba na yung ginagawin mo kaysa gawain mo. Tandaan natin, tayo yung mga Kristiyano na sa harapan ng Diyos. Tayo yung bagong nilalang. Kaya pag-idihan natin, kailangan sa araw-araw, i-evaluate natin ang ating mga sarili sa lahat ng parte ng ating buhay. Na kung ito'y kalubuhan para sa Diyos, guhong tayo. Pero pag hindi, stop tayo. Maging maingat at magalang sa pagkitungo. Maging matalino, dito sa 6, sikapin niyo laging maging kaaya-aya at pakipakinabang ang iyong pananalita sa kanila at matuto kayo sumagot ng tama sa lahat ng tao. Huwag tayong legalistic. Na tayo'y spiritual, sila hindi. At sinisita natin sila, bakit ka naninigarilyo? Bakit ka nagiinom?
Na parang ang dating natin na mabago sila na hindi naman sila nakakilala sa Panginoon. Nakuha ba natin? Na para tayong parisyo na sita lang sita lamang. Hindi naman natin hinahayag kung ano yung kaligtasan na dapat nilang matanggap muna bago dumaan sa proseso na yan, yung pagninita natin. Na nakuha natin mga kapatid. So, ingatan natin na hindi tayo naging legalistic lang sa kanila. Na parang gusto natin na mangyari yung inasahan natin na tayo dapat ang gumagawa. Hindi sila hindi naman sila mga Kristiyano. Kaya ingatan natin ang ating mga gawin, ang ating mga sinasabi, o kung ano man yung matuto tayo sumagot ng tama para sa kanila. So, sa huli, saan nga po ba nahahayag ang ating patuto bilang mga mananampalataya? Una, sa ating buhay at pamumuhay mismo. Pangalawa, sa ating buhay, pamilya, sa ating buhay, panalangin, sa ating buhay, pag-isalamuhan sa iba, o pampublikong buhay. Nawa, bago maglagong mga kapatid, nawa, yung ating pinag-aralan ay hindi lang lilipas sa ating kung ano yung kalagayan natin na nakapun tayo ngayon. Kailangan natin pabuhay dahil bilang tayo yung mananampalataya, tayo na ipag-isa sa Panginoon Isus. Inaasahan ng Panginoon na sa dulo ng tingin, maging kawangis natin siya. Amen? Ang buhay ng Kristiyano ay hindi lamang nadadaan sa dami ng nalalaman, dami ng nararanasan, at tayo nararating sa lakan ng pananampalataya. Mabuti lamang ang mga ito kung sila ay nagdudulot at nagdudulot ng higit pa sa pagbabago at pag-unlad sa ating buhay, pakikipag-isa sa Panginoon Isus. Dahil kung hindi, ang mga ito'y pawang pagyayabang at pagmamalaki lamang sa sarili. Dahil hindi naman ito nagdudulot ng mabuting bunga sa ating mga buhay. Dahil dito, ang anumang kalaman at ang pag-aaki mayroon tayo sa buhay ay napapatuduhanan lamang ng ating mismong buhay at pinamumuhay na. Markahan po natin ang ating mga buhay. Ang ating pakikipag-isa sa Panginoong Isus ay may pagtiyak na inasahan at hinihinging kampanin mula sa ating may ganap lamang kung kikilalanin natin ng wasto ang Panginoong Isus at pagsisigapang may pambuhay ang kanyang mga salita at kalooban sa ating mga buhay. Hindi po tayo pwedeng kumatha ng sarili natin anyo ng Kristiyanismo. Dalawa lang po palagi. Namumuhay tayo para sa Diyos at tayo ay namumuhay para lamang sa sarili. Nawa ang ating tahanan